Salamat, ang Diyos natin ay buhay. Amen. Nakakatuwa po pagka ang mag-asawa ay naglilingkod kapwa sa Panginoon. Nakakatuwa po. Kaya kayo ay huwag mag-aasawa ng ayaw sa Panginoon para hindi tayo mamroblema. Okay? Anong gagawin, Kuya Henry? Di turuan mong magmahal sa Panginoon yan. Okay, so ngayon po ay tayo mag-aaral na uli ng salita ng Panginoon. Ang napa-assign na topic po sa akin ay malawak. Okay? Ako ho'y may 10. 10 ito. Kasi symbols of the Bible ang ating pag-usapan. Pero para po may text tayong mabasa ay Matthew chapter 13. At tayo po tumayo para po sa paggalang sa salita po ng ating Panginoon. Salamat po sa mga members at sa mga bisita na naririto. Narito ang mga utol ni Brother Romel at ang bagong engage. Okay? Amen. Matthew chapter 13. Verse 3. Basahin natin po chapter 13 verses 3 hanggang verse 8. Yan, para tayo makapagbasa ng Bible. Tayo po ay salitan, ako muna, and then sabay tayo sa verse 8. Sa wikang Tagalog po. Pwedeng Tagalog para mas maunawaan natin. Matthew 13:1. Verse 1, Nang araw na iyon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. Kayo po? At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinhaga na sinasabi, narito, ang mga hasik ay yumaon upang maghasik. At ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. Sabay-sabay po sa verse 8. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nagbunga, ang ilay tig-100, ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. Pagpalain po ng Diyos ang kanyang mga salita, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, magandang gabi po. Salamat po sa iyo, aming Ama, na ikaw nga po'y buhay. Maraming kabalisahan sa aming mga buhay, Panginoon, bilang inyong mga anak. Maraming kabagabagan. Pero salamat sa katotohanan na kami po'y may Diyos na tulad nyo na hindi nagbabago ang tingin sa amin. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa pag-iingat. Ang dahil pong mga nagaganap sa buong maghapon na mga aksidente sa daan, sa workplace, sa kung saan mang naroon ang tao. Pero salamat na isa po kami sa inyo pong hinayaan pang makarating sa hapong ito sa prayer meeting. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang pag-aaral namin ng iyong mga salita. Ito po ay madami po kaming babagtasin, Panginoon, at naway maging pagpapala ang iyong salita sa aming buhay. Sapagkat tunay, Panginoon, lahat ng pangangailangan namin bilang iyong anak ay meron ka ng sagot sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos, ng marami. Patawad din po sa lahat ng pagkukulang, kalabisan sa iyong banal na harapan. At muli po salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Pagpalain niyo po kaming lahat sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen. Makakaupo na po. Ito po ba'y huli ng topic natin sa sa Bible? Hindi pa. Good. Madami pa. Okay, ang topic po natin ngayon pong gabi ay symbols of the Bible. Okay? So sabi po rito, the Bible uses variety of symbols or word pictures. Pag po kayo ay nag-aral ng Bible, inyong mapapansin na ang Biblia ay maraming mga simbolo o paglalarawang ginawa ang salita mismo ng Diyos para ilarawan, ano ba ito? To describe itself. Di ba? Minsan ay describe yourself. Pagka na ini-interview, describe yourself. I cannot my mind. Di ba? So, ang Bible, pagka tinanong mo ang Bible, ano ba siya sa kanyang sarili? Well, ang Bible po ay maraming pagpapakilala sa kanya and itong mga symbols of the Bible will give us a better understanding of the character of the Word of God. So, marami na po tayong natalakay sa Biblia and I hope talagang ating araling maigi po ang Bible. Talaga pong
ako po ay may kadiscuss kani-kanina lang na Muslim. Pinsan ko po siya, ang kanyang asawa, and nung pang isang araw kami nagdi-debate, hindi man nagdi-debate, nagdi-discuss online, and inaatake talaga niya ang Bible. Kaya yung ating pinag-aaralan po dito, inyo talaga yung isipin. Yan ay ating aralin, yan ay ating intindihin. Marahil ay hindi mo pa magagamit ngayon, pero somewhere down the road sa iyong buhay, meron ka diyang makakausap na hindi maniniwala sa Biblia. Kaya ang halaga na tayo po talaga habang nakikinig ng mga inerrancy of the Bible, sufficiency of the Bible, reliability, credibility, paano natin sabing ang Bible ang salita ng Diyos, dapat talaga ating inuunawa. So, kaya habang ako'y nakikipag-discuss sa kanya sa cellphone, kaya hindi ko nilalagyan ng messenger yung aking tablet lalong tatagal ang pulong, ay sabi ko talagang biyaya ang makaunawa ng Biblia. At salamat sa simbahan natin na tayo pinag-aaralan natin ang mga ganito pong bagay. Ngayon, ito naman pong ito yung medyo light na topic kung tutuusin, pero ito po yung napakagandang unawain din natin na ano ba ang mga treasure na meron tayo pagka tayo may Biblia. Yan. At ang mga biyayang yan ay ating makikita sa mga symbols na ginamit ng Bible sa kanyang sarili. Okay, puntahan na po natin dahil ito yung madami. Number 1, sa aklat ng Hebrews chapter 5, verse 12, to 14. Hebrews chapter 5, verse 12 to 14. Ang sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging maguro dahil sa kaluwatan, pag sabing kaluwatan ay katagalan, ay muling kinakailangan kayo'y turuan ninuman ng mga unang simula ng aral ng Diyos na naging tulad sa nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sapagkat ang bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran, sapagkat siya'y isang sanggol. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may gulang. Sa makatwid ay doon sa mga pamamagitan ng pamimihasa ay nangasanay ang kanilang pakiramdam upang makilala ang mabuti at ang masama. Number 1, na symbols of the Bible, in the Bible itself, itinulad ang Bible sa milk. Yan. Wala sa atin ditong lumaki ng ganyang kalaki na hindi uminom ng gatas. Tama? Kaya yan ay sa gatas ng iyong ina o gatas ng baka. Ako, laki ako sa gatas ng baka. Ano ganyan? S26. O kaya ay, ano ganyan iniinom ko dati? Nido. Nidurog na bigas. Ang punto po natin, when we talk about milk, it talks about it nourish us. Okay? Ang gatas, sabi po rito, sa Hebrews na ating binasa, ang gatas pala po, bakit ang Bible ay tinulad sa gatas? Sapagkat ito po'y tumutukoy sa mga basics of the Word of God. Pagka tayo bagong mananampalataya, ang Bible ay may mga aral po diyan na masasabi nating gatas. In the sense na digestible truths of doctrine. Kaya po, bakit mahalaga ang Bible? Lalo pagkakaitunay na naligtas, ang Bible ay gatas ng ating kaluluwa. Okay? So, kaya po napaka-importante nito. 1 Peter 1 verse 2. Kasi dito pala, bago natin puntahan yan, sa Hebrews, ang issue dito ay merong mga Hudyo na nagpo-profess na nakikilala nila si Kristo, pero ang tagal na nila na-expose sa mga basics tulad ng law. Alam ng Hudyo ang law ng Israel, ang 10 utos. Alam nila ang New Testament Gospel, and yet, doon lang sila tumitigil. Hindi sila nag-grow. Ngayon, ganito po ang ating ditong makikita. Isa sa simbolo ng Biblia ay gatas. Pag sabi nating gatas, 1 Peter chapter 1 verse 2. Ating silipin din po itong 1 Peter 1 verse 2. 2 verse 1 and 2. Kaya't sa paghiwalay ng lahat ng kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at ng lahat ng panglalait, verse 2, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang daya na ukol sa Espiritu. So para talaga po ang tao ay lumago, tayo ay maging
di kami sasabihin, malnourished ang batang ito. Timo, ang laki ng tiyan. Ang payat ng muka ay talagang malnourished. Pag nung tinimbang ang BMI ay sala, okay? Hindi tama sa kanyang height, sa kanyang edad. Tama, di may mga ganun po, lalo sa mga health worker. Alam niya ng mga health worker, yung BMI. Paano pagka ang ating spiritual ang chinek up din ng Panginoon? Paano ba lalago ang ating spiritual life? Anong kailangan gawin? Bible. Wala pong bago, walang magic. Bakit yung mga inalago? Ano kayang kinakain nun? Carrots? Alam nyo, wala namang sikreto sa Christian life. Kung kayo may nakikitang lumalago na bago pa, alam nyo ang sikreto ng mga yan? Magaling magbasa ng Bible yan. Wala namang magic. Bakit kaya? Baka naka-necktie kaya nalago. Alam naman, pan-display lang minsan ang necktie. Ang nagpapalago ay hindi forma. Ang nagpapalago ay hindi ang barkada. Ang nagpapalago ay ang Biblia. Lalo pag tayo bago pa, Bible talaga. Basahin mo yan, para yung gatas na ikaw ay magpapalakas po yan sa inyo. Ngayon, pag sabi nating basic, it does not mean na ganito. Not a reference to a certain doctrine. Yung gatas ay parang hindi ibang doktrina. Kundi ang sabi lang dito, but the more easily digestible truths of the doctrine that were given to the new believers. Ayan. Kaya po, sadya naman pagka tayo ay nagdidisipulo, alam nga namang bagong-bago pa lang ay talakayin agad natin dyan ang mga election at whosoever. Alang talakayin mo na agad dyan ang tinatawag na iba-ibang view sa eschatology. Alam nyo, may mga doktrina na hindi mo dapat itinuturo muna sa bago. Kasi gatas pa yan Alaala ko po sa Bible, nang si Jacob at si Esau ay nagpanagpo, nakita niyo yon? Sabi ni Esau, tayo ay maglakad na. Ang sabi naman ni Jacob, umuna ka na. Kasi pag sumabay ang mga bata at ang mga batang tupa sa iyo, mamamatay. Ang aking lakad ay kung anong bilis ng mga bata at ng mga tupa, yun ang aking magiging lakad at doon tayo magpapanagpo. May prinsipyo doon Hindi pwede talagang i-rush ang paglago ng mga ito. Kasi mamamatay. Kasi mga bata, pag pinaglakad mo yun sa disyerto ng napakabilis para abutan si Esau, mamamatay. Kaya lumakad ka na kuya at ako'y susunod na lang. May mga aral ng Bible na gatas talaga. Yan muna ang ituro. Lalo pa po pagbago. Baka masyadong curious yung bago. Ano kaya yung mga... yan po ay mahalaga na may mga doktrina. Maging ang ating Panginoon nung sinabubuhay, sinabihan niya mga alagad na may mga bagay pa kayong dapat malaman pero hindi pa ninyo kayang dalahin ngayon. Anong punto doon? Meron talagang stage sa pag-aaral ng Bible na gatas muna. Pero pagka ikaw ay 20 taon ng Baptist, at ikaw ay gatas pa rin ng gatas, ang alam mo lang ay John 1:1, John 3:16, at Genesis 1:1, at kwento ni Adan at ni Eva, aba, ikaw ay 20 taon na, ay medyo, yan yung nire-rebuke po sa Hebrews. Pero pagka tayo po'y bago, wag po kayong parang mai-insecure na bakit ang daming alam na nila, brother. Siyempre po, nagsimula lahat sa gatas muna. Huwag po kayo madi-discourage doon. Kundi, ma-encourage yun, kung ano lang yung level ng kaya mo ngayong i-digest ng iyong isip, doon ka muna. And as you go along, yung sunod na puntos ang ating pupuntahan. Okay? Yung tinatawag nating solid food. So, ang Bible ay hindi lang tinulad po sa milk. Pero bago pala yun, nais ko lang pong bigyan ng linaw, ang Bible talaga, ang makikinabang dito, sabi ng Bible, ay yung newborn babes. Okay, anong ibig sabihin nito? Ang makikinabang sa Bible ay lahat ng tunay na naligtas. Ano ba yung ligtas, Kuya Henry? So pag sabi nating ligtas, yung alam mong pag namatay ka, huwag naman, alam mong ikaw ay palangit. Yan ang ibig sabihin ng ligtas. Hindi yung ligtas pag may bigas, pag walay manigas. Pag sabing ligtas, alam mo na pag namatay tayo, huwag naman, hindi galit ang Diyos sa'yo pag nagpangharap kayo. Kundi ikaw ay napatawad na sa iyong mga kasalanan. Ngayon, pagka ikaw ay napatawad na, ang sunod diyan, you will desire the sincere milk of the Word. Isa sa palatandaan na ang isang tao ay ligtas na, naghahanap yan sa Biblia. Basta may batang buhay, yan ay umiiyak. Pagkagutom na ko, si Amber, gigising ng 3:00, nagliligalig yan. At alam niyo ng mga kapitbahay namin. Alam niyo kung bakit nagliligalig? Daddy.
Ang bihira, alas 3. Mamayang alas 5, dede ulit. Bakit? Ay buhay eh. Nakakatakot yung bata yung hindi man lang nahingi ng dede sa'yo. Tingnan mo yan, i-check mo yan, baka natatabunan na ng unan o, di po ba? So tayo din ay ganon. Alam mong buhay ka pagka naghahanap ka ng salita ng Diyos. Kahit hindi yung masyadong malalalim muna. Ano yung pag-uusapan nilang mga sovereignty? At saka mga hypostatic union. Huwag mo munang intindihin yun. Tumuot ka muna sa mga basic na doktrina. Okay, ngayon, ikalawa, na simbol ng Biblia po. Ikalawa, not only milk, it means to nourish. Number 2, solid food. Aba, meron pala dyan tayo go, grow, and glow. Okay? Solid food. So yung isa ay infancy. It talks about, number 2, yung maturity. 1 Corinthians 3, 1 and 2. Okay, 1 Corinthians chapter 3. Tingnan po ang sabi naman ng Bible dito. Inilarawan ang Bible, sabi ni Pablo ganito, at ako mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad na sa mga nasa spirito, kundi tulad ng mga nasa laman, tulad ng mga sanggol kay Kristo. Tingnan ito. Itong mga taga-Korinto ay parang baby pa rin, ay matatagal na. Sabi na niya sa verse 2, kinandili ko kayo ng gatas. Ibig sabihin, kayo tinuruan ko na ng gatas eh. Kayo naturuan na dati ng doktrina. At hindi ng lamang kati. Okay? Yan ay meat. Yung lamang kati, hindi po yun yung lamang nangangati. Okay? Meat. Sapagkat kayo wala pang kaya noon. Ito lang yung masama. Wala na, ngayon pa man ay wala kayong kaya. Pero ang sabi niya, sapagkat kayo nasa laman pa. Okay. Pero number 2, nilarawan po ang Bible dito bilang not only gatas, kundi karne. Kayo po ba nangangain ng karne? Itry nyo ibigay sa baby ang karne. Meron po ditong ulam kami na, anong luto doon, tatay? Litsong paksiw. Sino pong gusto? Inyo na yung koko. Litsong paksiw. Try nyo ipakain ang litsong paksiw sa baby. Ay talagang baka mabibilaukan yan, pero sa ating lumalaki na, kaya na natin yung i-digest. So number 2 po, ang Bible ay tinulad din sa solid food. Okay? So habang ikinagbabasa ng Bible, may makikita po kayong ganitong tagpo habang ikinagbabasa, yung malalalim na mga bagay. Halimbawa, sa kaligtasan, alam mo lang na ikisumampalataya at nagsisi, pero habang nagbabasa ka, madidiscover mo, ang pagsisisi pala't pananampalataya, regalo din ng Diyos. Pero nung una, alam mo lang, tumanggap ka, nagtaas ka ng kamay, nanalangin ka, pero pagka inaaral mo ang Bible habang natagal ka, kaya pala ako'y nagsisi. Kaya pala ako'y nanampalataya sapagkat sabi nito, ang itinalaga sa buhay na walang hanggan ay nagsisampalataya. Mababasa mo yun. So, ibig sabihin po, ang Bible ay may mga level din ng kaalaman. Okay? Ang tanong ay tayo ba'y nag-i-increase ng level? Ay sa game nga, nung kayo mahihilig pa sa game, di ba gusto natin level 1, level 2, hanggang sa, anong level na pinakamataas? Hindi ko na alam eh. You see? So sa pananampalataya din po, ang Bible ay tinulad sa solid food. Solid food means, ganito po ang ibig sabihin ng solid food. Deeper features of the doctrine of the Scripture. Okay, yung solid food. Kaya mapapalad po yung nasa sa tulip class. Kasi yan ay solid food na. Kaya si Ryan, ako'y hanga dito eh. Hindi po Baptist, ang inaaral niya ay Doctrine of Grace. Kaya yan ay pag nabautismuhan, ay alam na niya ang tinatayo ng simbahang ito. Pero, pagka yun ay binasa ng bago talaga, baka mawindang, ano ito? Ba't may pinili? Pero habang nalago ka, we will understand na talagang may mga deep things ang Diyos na nakalagay sa Bible. Apo. At ang ibig sabihin po nito ay ganito. Paglilinaw lang. The difference nung milk and meat ay ganito. The difference is not the kind of truth. Hindi bagong katotohanan. But the depth. The degree of depth. Yun. Yun yung pagkaya nakalagay. Solid food, hindi naman may bago kayong doktrinang hindi ko talaga alam. No. The kind of truth ay the same. Kaligtasan, in Christ, walang pagkakaiba. Pero yung lalim ng pagtingin mo doon na ano ba yung in Christ ang salvation? Doon ka lumalago.
By faith alone. Sola fide. We believe that by faith alone. Pero habang inaaral mo yun, we believe by faith. I believe by faith. Pero pag inaaral mo, the degree of depth, yung palang faith na yun ay regalo din ng Diyos. Naunahan niyo po yun? Yun, habang nalago ka, hindi, ako tumanggap sa Panginoon, kaya ako kinaligtas. John 1:12. Ay, nung tinuloy mo yung 1:13, na pinanganak, hindi ng laman ng dugo, kundi ng kalooban din ng Diyos. So, nalalim ka. Kaya kausap ko si Kuya Rodel kagabi, ito po ay, siya mo INC, pero narito sa Baptist ngayon. Okay? And we talk about that, na mahalaga pang nagbabasa ng Bible, yung context. Ay, alam mo, sabi niya, oo nga hindi yung gayon. At totoo po yan. Ganon din tayo pag tayo natagal na. The Bible is solid food for us. Kaya sa atin po lalo matatagal na, God is expecting sa atin na tayo kaya nang ngumuya ng malalalim na doktrina. Lalo na sa Trinity class. Naku po. Ay, kadibati ko nga po yung Muslim, talagang hindi naniniwala sa Trinity. There is no God but Allah. And Muhammad is His prophet. Allah is Allah. Okay. Baka nanonood. Okay. So, that's the solid food. Nilarawan ang Bible sa solid food. I hope and pray na, kaya po tayo habang natagal, may mga aral ang ating pastor na parang mahirap talagang nguyain. Pero, habang ikaw ay nakikinig at nangunguya mo na yan, ibig sabihin, ikaw ay naroon na sa level na ikaw ay nagmamatured na. So, lalo po yung mga doktrinang malalalim, tulad niyang sa Doctrine of Grace, Trinity, yan ay malalalim na aral ng simbahang ito. Pero habang natagal tayo, dapat ay tayo natututo po diyan. Apo, yan. Dapat yun ang nangyayari sa atin, hindi yung hanggang ini. Anong alam mong verse? Genesis 1:1. Ibigay ninyo ang inyong 10 bahagi. Salang-sala ka pa rin. Okay? So dapat tayo nag-grow in grace and in the knowledge of our Lord. So paano tayo lalago? Anong sikreto na naman? Wala na naman pong sikreto dyan. Babalik ko ulit sa Biblia. Wala namang bago eh. Wala dyan na parang, ikaw eh, siguro pagka ako'y nag-Bible school, ako'y gagaling din. Hindi din. Hindi din. Miski kay Bible student at hindi ka nagbabasa ng Bible, hindi ka rin gagaling. Pero miski hindi ka Bible student, yun si Rainin, hindi Bible student yan. Pero magaling makinig ng Bible, ay nagaling magturo. You see, si Spurgeon nga po, ay meron janitor sa simbahan nila. Nasabi ni Spurgeon, alam nyo, sino mas spiritual sa simbahan ito? Hindi ako. Sabi sino? Yung janitor. Kasi haba doon yung nagmamap, nagbubulay. God cleanse away my sins. Si Brother Lawrence, ganun din. Habang nahuhugas ng plato, ay babad na babad sa presensya ng Diyos. Talaga akong nilinis ng Diyos sa aking kasalanan. Parang platong ito. Kaya na kanyang ginagawa, spiritual siya. Kasi nakaharap ka sa Bible, bakit ka? Kasi hindi ka naman nalago. Okay? So, kaya napakahalaga po niyan. Pero kung kayo magba-Bible school, ay well and good. Okay? But hindi yan automatic na ganon. Kaya ang halaga na lahat tayo nagbabasa po lagi. Hindi yung, nabasa ko na naman yan, magbasa ka palalo. At yan po yung nakakatulong sa ating paglago. Para maiwasan natin ito naging sakit ng taga-Korinto. Ano yung naging sakit nila? Tingnan pag hindi nalago. Verse 3. Sapagkat kayo mga laman pa. Ano yung laman? Mga karnal. Hindi naglalalago. Anong kanilang nagiging buhay? Sapagkat samantalang sa inyo may mga paninibugho. Ayan. So pag tayo hindi nalago, kakainin tayo ng paninibugho, ng mga pagtatalo. Hindi ba kayo nasa laman pa? At kayo nasisilakad sa kaugalian ng mga tao. So, yun po yung number 2. So, para tayo makaiwas na rito, tayo ay hindi na mahihiliin. Lagi nang yun ang binanggit ni Pastor. Lagi nang ang hanap mo'y gulo. Tayo ay makakalayo na dyan. Bagaman tayo may mga katangayan pa rin ganyan na may anting tayo sa gigil. Pero, as we grow in grace, tayo po ay lalago pagka tayo lagi nagbabasa ng Biblia. Kaya napakahalaga niyan. Kaya yung sinasabi mo, ikaw ay kukuha ng Bible sa Lazada, sige, mag-order ka. Yan po ay gusto daw niya, kumuha ng Biblia. Pero may share ko lang kayo na pag-usapan natin. Sa kanila pala, pagka nag-Bible, magmiministro ka. Magmiministro ka. Kaya sabi ko naman sa Baptist, dito, miski hindi ka pastor, dapat may Bible ka. Para hindi kayong, opo, siya nga po, amen. Hindi mo naman naintindihan ng binabasa. So sa atin, tayo po ay dapat talagang may Biblia.
Okay. Hindi ho yung paninira sa lahat na naka-attend na sa simbahan nila. Ganun nga, di ba? May naiyak pa sa likod. Okay. So, the symbols of the Bible, milk, solid food. Number 3, sword. Ito po yung mga basic. Ito yung tinuturo natin sa Sunday school eh. Okay? Hebrews chapter 4 verse 12. Tingnan po ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12. Ang Bible ay maraming simbolo at ito'y nakakatulong sa atin. Gatas, pag nagsisimula. Solid food, pagka tayo ay nagmamatured na in the faith. Hebrews chapter 4 verse 12. Ito kailangan din natin ito lagi. Pagka ang ating mga sungay ay nahaba, at tayo may mga kalyo ng balat na kailangang hiwain. Hebreo 4:12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, at mabisa, at matalas, kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Pambihira. Noong unang panahon, wala pang mga AK-47, assault rifle, wala pang mga Tavor o ang kanilang pinakamagaling na espada ay yung hindi lang ang blade ay nasa kabila, double blade. Para kahit sa muy hampas, makakatagpas. Ang Bible po'y tinulad sa double-bladed sword. Na anong kanyang ginagawa? Sabi rito, bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu. Kaya minsan pag nakikinig tayo ng preaching, address naman sa general, parang, ouch! Tuhog eh. Bakit ganon? Naka-bulletproof naman ako eh. Ba't ako'y tinalban pa rin ng preaching na yon? Why? Nung sinabing, lahat ay makasalanan. Ako yata sinumbong ni Romel. Di ba? Ako yata sinabi ng asawa ko, nasusulat sa mga mangangulo niya, mapakapit. Ba't alam ako? Kasi, yan, ganyan. Ang cute. Yan, panturo nga kasi yan sa bata eh. Sword of the Spirit, okay? Anong ginagawa ng Bible? Bumabaon sa paghihiwalay ng kaluluwa, kaso-kasuan ng utak, kaya nakakapasok yan sa isip. Ito po matindi sa Biblia eh. At madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya hindi mo kailangan mag-BS Psychology para mabasa mo yung tinatawag na nature ng tao. Yun ang kurso ko dati po bago ako nag-theology. And naunawaan ko na hindi mo kailangan mag-psychology or mag-psychiatry para maintindihan mo ang nature ng tao. Bakit? Basahin mo ang Bible, malalaman mo ang nature ng tao. Anong nature ng tao? Ay di sinful. Anong cure sa sin? Savior, si Jesus Christ. Sa psychology, humiyaw ka. Para yung isang bakla doon sa bundok, napanood niyo po yun, naging viral to. Minura niya, nagle-letter, nagmumura siya sa bundok. Nagalit yung caretaker. Sinong minumura mo? Sabi, yun hong bundok. Sinampiga, sabi, bisita, sinampiga nung caretaker. Agang-agay, may tulog pang mga guest. Kasi yun ang turo ng psychology, sumigaw ka pag galit ka. Anong turo ng Bible? Anong turo ng Biblia? Patawarin mo ang nagkasala sa iyo. Hindi sumigaw ka pag gagalit ka. Hindi ganon. So magkabaligtad. Ngayon, ba't ko ka naisip yan? Sword yan nakaka-penetrate to the heart. It can penetrate the heart or it can cut the heart. Dalawa yan. Pagka nakat ka lang sa heart, nagagalit ka sa preaching. Pero pag nag-penetrate yan, matutuwa ka sa Word of God. Sino may capacity niyan? The Word of God. Kaya po may mga time ng buhay natin na bakit tayo ay kailangang sakta ng salita ng Diyos? Pag nagbabasa tayo personally, parang isara ko na nga muna ang Bible, ako, akin nga akin nga Bakit nakakasakit ang Biblia? Kasi buhay nga po yan. At may mga aspeto ng buhay natin dapat i-correct. Tama? Tayo po ba ay perfect na? Hindi pa. Kaya as we read the Bible, ang dami pang inaayos ng Diyos sa atin. Tinitrim niya ang ating buhay. Kaya huwag kayong magtataka, bakit ang Bible ay nakaka-penetrate, may time na nakakasakit. Why? Kasi nga ay sword. Apo. Pero hindi ang purpose ng Diyos ay tagpasin ang ulo natin. Hindi. Ang doktor, pag yan may hawak na scalpel or lancet, hindi para hiwain ang leg mo. Hihiwain yan ang katawan mo, parang yung ginawa kay PJ,
hiniwa ang appendix at tinanggal. Kasi pag yan sumabog o sumabog na, mamamatay ang pasyente. So pag ang Diyos ay nag-o-opera din ng ating kaluluwa, hindi para patayin tayo. May aalisin lang ang Diyos na bahagi ng buhay nating hindi tama. Kaya it can be in the form of rebuke mula sa pastor, rebuke from the elder, rebuke from your brother or sister, and personally, ikay nagbabasa ng Bible, God is rebuking you. Ba't niya ginagawa yon? Dahil hindi ba siya ba'y galit sa'yo? Hindi, mahal ka niya. Kaya nga kailangan tagpasin yan. Apo. Basta, be sure na word of God ang ating gagamitin when we correct somebody. Yan talaga. Yan ang aking inaaral na pag ako'y magtatama ng sino man, dapat ay may backup ng Bible. May verse sa word of God. Para hindi sarili nating opinion lang, kundi salita talaga ng Diyos. Yan talaga, ito nakalagay sa Biblia. Nakalagay yan dyan. At miski mahinahon ang salita mo, hindi mo na, pagka ang isang bagay ay matalas, hindi mo na kailangan yung buljakin. Tama po ba? Paano tinetesting ang magaling magtusok ng karayom na nurse? Pag yan ay may lobo at naipasok ang karayom na hindi naputok, magaling ang kamay niyan. Hindi kailangan mo isalpak na ganyan. Kita ko yung magagaling na nurse na ipapasok nila ang karayom sa isang balon nang hindi naputok. Why? Ganun ka talas yung gamit nila, hindi na kailangan mong birahin. Hawak lang yan na mahusay at lulubog yan. So minsan, may mga nagsalita lang naman ng Bible verse, hindi ka naman sinungingi. Parang ako yun Nanuhan niyo po yun? Parang kidlat ang dating. At ikiyuyo ko na lang, Lord, I'm sorry. Patawad po. Nanuhan niyo po yun? So, kaya ang Bible ay sword. It can cut. Hindi, ako yung makapal na Kuya Henry, hindi ako tatalban. Pag tayo inulutan ng Diyos, kahit gaano tayo kakapal, hihiwain tayo ng salita ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi. Okay? Number 4. Ang symbol pa ng Bible is fire and hammer. Okay? Fire and hammer. Sa Jeremiah chapter 23, 29. Sabi ng Bible dito, hindi baga ang aking salita ay parang apoy? Sabi ng Panginoon, at parang pamukpok na dumudurog ng bato. Yan, maliwanag. Ang paglalarawan ng Bible dyan sa kanyang sarili. Paano nilarawan ng Bible ang kanyang sarili sa talatang yan? Ang aking salita ay parang apoy. Ano ba ang ginagawa ng apoy? Nagpapalamig ka. Uy, parang flame of Eureka yan Okay? Hindi, yung mga panahon namin, naintindihan yung flame of Eureka. Yung mga bago ngayon, ano yun? Hindi nila alam yun. Ang alam nyo ay mga Roblox. At saka mga DVD. Okay, yung mga brain rot. Okay. Ano ang ginagawa ng apoy? It purifies. It purifies. Yung gintong singsing na binigay ni Rene. Bago yun kumintab ng ganyan, dumaan yan sa goldsmith. At ako po may classmate dati na ang kanyang tatay goldsmith sa lumang palengke. Ako'y nanood minsan kung paano yan ginagawa, yung mga singsing. Yan nga pala, meron parang yung parang acetylene. At kita nyo talaga yung gold ay natutunaw at sa gold ay may nahiwalay na parang mga dross, yung mga dumi. At pag alis doon, kita nyo mamaya, ang ganda na nung singsing. Alam niyo ang Bible? Yan ay parang apoy. Pag binabasa mo yan, iinit ang iyong puso. Yung may pagbabasa ng Bible na inaantok tayo Tama po ba yan? Pero may pagbabasa ng Bible na talagang ikaw ay napapatulala sa iyong binabasa. At ang Diyos ay kinakausap ka talaga. Bagaman tayo may mga Bible guide na ginagamit, maganda rin na pag tayo nagbabasa ng Bible, ang ating intention ay, Lord, speak to me. Ako nga iyong kausapin. Hindi lang matapos natin. Bagaman dapat matapos natin ang Bible. Pero, lalo katulad po namin, matagal na nakakatapos ng Bible, ilang beses nang nauli-uli ng Bible mula 2002, ako'y baptist na. Di kung sasabihin, lalo yung mas matatanda kaysa sa akin dito, di parang, okay na, babasahin, pinabasa ko na yan. Pero hindi ganun May time na you need to, magdahan-dahan. And you try to listen, Lord, speak to me through your words.
Kasi tiyak sa ating buhay may dapat mga sunugin. Maniwala kayo. Marami sa buhay nating dapat sinusunog. Hindi literal ha. Huwag kayong sabi ni Kuya, sunugin daw. Bigla nagbuhos ng gasolina. I mean, ano ang ginagawa ni Moses sa mga idols nung unang panahon? Sinusunog. Maraming idol sa ating puso. Tama? Marami. Pwedeng yan babae. Girls, guys, gays, gadget, gals, gold, glory, na dapat ay sinusunog ng Panginoon yan. Paano? Ano, wala pa rin solusyon dyan Ari pa rin? Totoo lang po, yung tayo ay ma-purify, sige, sawayin ko ng sawayin. Pag hindi ka talaga nagbabasa ng Bible, wala din. Magkakagalit lang tayo. Pero halimbawa, ikaw ay napagsabihan at ikaw ay nagbuklat ng Bible and God speak to your heart, aayusin ka talaga niya. Why? Ang Bible ay parang apoy yan Tingnan nung nagka-wildfire sa California, anong Hollywood na bahay? Anong tatawid ng highway pag dumila na ang apoy? Tupok yan. Hindi yung, teka, ari pala kay na mga sikat na Hollywood, iiwas ako. Walang pakiyan. Dadaanan yan lahat. So sa ating buhay, pag tayo inapoy ng Diyos, lahat ng hindi tama, aalisin niya yan sa atin. Kaya wag na mag-ipon ng hindi tama. Ang ipunin na lang ay tama. Para halimbawa, silver and gold, pag dumaan yan sa apoy, lalong nakintab, hindi natutunaw, natutupok. Kaya ang Bible ay like a fire, at not only that, tulad din ito ng hammer. Sabi ng verse 29 na ating binasa, parang pamukpok na dumudurog ng bato. Malakas pa yan sa martilyo ni Thor. Alam nyo rin si Thor. Kaya nakakatuwa rin minsan yung Facebook Marami akong nakikitang mga Avengers. Okay. Diba? Yun ay may martilyo. Ang Bible ay parang martilyo din. Pamukpok. Dumudurog ng ating mga tumitigas ng mga paniniwala. Maling paniniwala. Ayan. Ay, hammer yan. Mas malaki dyan ang Bible, yung maso. Okay? Pero anong purpose ng martilyo? Pangdurog. Pampabaon din. Tingnan po? Pampabaon ng isang prinsipyong dapat nating matutunan. Kaya the more you read the Bible, lalong nabaon sa ating isip yung ating nababasa. Kasi wala namang isang palo ay lubog na agad. Sino rito? Miski nga kalabito. Hampasin mo yun ang bigla, baka tumalsik pa. Talagang iba. Yun yung tamtax. Dati tamblaang ay kaya, ngayon hindi na rin nahiwala yung tamta, yung bilog. Sampak dito martilyuhin na kaya. Ganon din po, ang Bible ay parang martilyo yan. Dapat nating basahin ang basahin para bumaon sa ating isip ang kanyang mga katotohanan. At habang tayo nagbabasa, may dudurugin ang Diyos sa atin. Apo. At mabuti yon. Mabuti yon. Mas maganda yung dinudurog tayo ng Diyos ngayon. Para mas mabolde na tayo ng mas maganda. Okay? So yan po yung mga paglalarawan ng Bible sa kanyang sarili. Fire and hammer. Ibig sabihin, ang Bible has the capacity to change lives. Ang Bible ay nagbabago ng buhay. Apo. At alam kong kayo testimony niyan. Lahat po ba dito nagbabasa pa ng Bible? At tayong mga nagbabasa ng Bible, you can testify na pag nagbabasa ka talaga ng Bible, ikaw ay utay-utay na binabago ng Panginoon. Wala namang super Christian. Nakarakarakay, naku, Kuya Henry, ang Bible nga inuunan ko pa para absorb ko. Hindi yun gayon. Okay? Kundi, it will change our life when we read it, ang Biblia. Yan. Another. Madami ho kasi ito Another symbol of the Bible ay yung sinabi ng James 1. James chapter 1, 23 to 25. Anong sabi ng James chapter 1? 23 and 25 to 25. Sapagkat ko ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang taong tinitingnan ang kanyang talagang muka sa salamin. Talagang muka. Bible mayroon talagang muka. Kasi mayroon mukhang hindi talagang yan ang kanyang muka. Bakit? Yung may mga AI effect, matangos ang ilong. Yung aking disappointed nose ay maging pointed nose.
Diba? Yung aking complexion ay pumuti. Ang aking buhok ay maging curly or tumuwid. Hindi yung talagang muka. Ano sabi ng Bible? Ang Bible ay tinulad sa salamin. Kayo po ba nananalamin? Sino mas mahilig manalamin? Lalaki o babae? Parang parehas na yata ngayon. Hindi, mas malimit ang babaeng manalamin. Bakit tayo, yan, salamin. Bakit tayo nananalamin? It reveals our true self. Ang Bible, anong purpose ng mirror? Bakit ito yung mirror? To reflect. Ang Bible, pag iyong binabasa, it reveals your true self. Bakit true self? Kasi tayong mga tao ay balat kayo. Ano yung balat kayo? Hindi yung balat kayo. Ano yung balat kayo? Hindi balat ko. Pag sabing balat kayo, tayo ay maraming mga pa-effect sa ating buhay. Naunahan niyo po yun? Halimbawa, sa ating buhay, kumusta ka? Okay lang ako. I'm strong. Sa labas. Pero ang nakakaalam talaga ng totoong tayo ay ang Diyos. Naunahan niyo po yun? Kaya ang Bible, pagka ito yung ating binabasa, para kang nanalamin. Tingin po sa 10 utos. Pag nag-interview kami, lagi sabihin tayo, ikaw ba'y mabuting tao? Oo naman, mabuting tao ako. Pero wag ka, pag nanalamin na sa 10 utos, nakapagsinungaling ka na. Oo. Ano tawag sasabi ng kasinungalinga? Nang hindi totoo, sinungaling. Nakapagnakaw ka na, hindi! Di ba? Kaawin mo lang na sinungaling ka. Oh, yun yung malimit natin ginagamit. Huwag kang mangangalon niya. Ay, tumingin ka lang ng malaswa sa pornography. Nangangalon niya ka na. Sabi, huwag kang papatay. Pag nabasa mo sa Bible, huwag kang papatay. Ay, malinis ako dyan. Galit ka nga sa iyong kapatid. Galit ka nga sa iyong kapitbahay. May tampo ka nga na hindi nawawala. Ibig sabihin, pag nabasa tayo ng Bible, yung akala mong okay ka, Lord, ako nga pala yung mamamatay tao din. Ay bakit? Ay, ang gusto ko yung mamatay yun eh. Buhay pa yun. Hindi pa yung matukhang. Pwedeng tayo nakaupo dyan pero may kagalit ka. Naunuhan niyo po yun? Kailan na i-reveal? Pero pag narito ka, parang pangiti-ngiti ka, okay lang ako. Pero wag ka, pagka nagbabasa tayo ng Bible, sasabihin Diyos, hoy, hindi pa kayo nagbabati nun. Hindi pa kayo okay ng iyong kapatid. Hindi mo pa iniimikan yon. Hindi mo pa napapatawad yon. Kasi nagbabasa ka ng Bible eh. Kaya ang Bible ay salamin talaga. Kaya sasabihin natin tayo matitikas, pag nanalamin ka na sa Bible, ikaw iyuyuko na lang eh. Tatahimik ka na lang. Mapupula mo iba, anong kang hihina naman? Laging pawala-wala eh sa church. Pag nanalamin ka sa Biblia, tatahimik ka lang din. Ay narito ka nga, ang inuwang puso yung masama. Ay wala, magkatulad lang din. Nanuhaan niyo po yun? Kaya ang halaga talaga magre-reflect din. Dahil baka tayo maging pariseyo na. Yung pariseyo, parang buti pa ako eh, hindi tulad ng iba. Ako'y laging sumisimba. Nag-iika po. Hindi tulad ng iba dyan. Ay pagka nagbasa ka ng Bible, parang ako'y nagkakagana rin Panginoon ah. Kaya pag pinadaan din tayo ng Diyos sa kahirapan, kahihiyan, mahirap makabalik. Kasi marami ka nang naiimik na laban sa iba. Kaya, pag nagbasa ka ng Bible, it will reflect you. Lord, ako nga'y ganar din eh. Kaya pagka ikaw ay magpapayo, babalik ka sa Galatia 6:1, na pagka tayo nag-a-advise sa iba, laging may nasa sa isip kang, ako'y pwede rin bumagsak tulad ng kinakausap ko. Hindi ka magyayabang na, ano kang hihina ng mga ito? Mas matatagal sa akin mga backslider eh. Hindi ka iimik ng gayaan. Why? Naintindihan mo sa Bible eh. Na baka ikaw ay mag-ingat na nagsasabing nakatayo, baka ikaw ay bumagsak din. Kailan nangyayari yon? Pag nagbabasa ka ng Biblia, nagkakaroon ka ng reflection na ako nga paligan na rin din. So, tayo ay magre-rebuke in the spirit of humility, in the spirit of meekness. Nasa Bible yun eh, Galatia 6:1, tingnan po yung paalala sa atin. Lalo kami na in-authorize ng ating pastor na bumisita sa mga inactive member. Ako yung natatakot talaga. Kasi nare-reflect ko sa sarili ko, gana rin siguro ako pag ako'y nawala din sa simbahan. May dadalaw din gana rin. Tingnan yung paalala ng Bible sa atin. Mga kapatid, 6:1, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, may maling ginagawa, may alam ka na kapatid na may maling ginagawa, anong tamang gawin? Anong dapat gawin?
ang ginamit niyang verse ay overtaken in a fault. Siya naman ay naglalakbay din sa pananampalataya. Pag sabing overtake, hindi naman siya bumalik May nakahabol sa kanya. Inabutan siya ng dati niyang kahinaan. Anong gagawin mo doon? Sa inabutan ng dati niyang kahinaan. Anong sabi ng Biblia? Kayong mga nasa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa paanong paraan? Sa espiritu ng simba o sumbe? Ha? Simba o sumbe? Yun ba? Maliwanag ang sabi ng Biblia. Papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan. Bakit? Ganun ang sinabi ng salita ng Diyos. Na inyong pagwariin ang inyong sarili. Reflect to yourself. Pagwariin mo rin ang sarili. Baka ikaw naman ay matukso. Kaya ang Bible talaga, pag binabasa mo, ikaw ay maghuhunos dili na mag-judge sa tao. Ikaw ay maghuhunos dili na gayaan ka na lang at ganyan ka na habang buhay. Ang hirap umimik. Why? Hindi pa tapos ang Diyos sa buhay niya. Paano mo sabing tapos na ang Diyos dyan? Kaya minsan, bagaman tayo napapanting, pero pagka ikay nagbulay, Lord, you're still working on Him. Alam kong hindi ka pa tapos doon. Buhay pa Sabihan ni Pastor Porto, hanggat hindi ka pa tapos, hindi ka pa tapos. Oo nga naman. Pag nagsasagot ka sa exam, hanggat hindi ka pa tapos, ay hindi ka pa tapos. So, ganun ang Diyos sa atin. So, pero minsan, pag hindi tayo nananalamin, akala natin okay na tayo. Pero pag tayo nanalamin ulit sa Bible, ikaw ay, Lord, ako ay ako ay ganara din nga. Kaya pagka tayo po nakipag-usap sa mga inactive members natin o kapatiran nagkakasala, hindi tayo para may espiritong eri. Huwag kang hihina ninyo. Kayo'y matagal nang hindi dumadalo. Lumalabang ka na ba sa pamamahala? Marami ako natututunan kay Kuya Odel Okay? Hindi ganon. Kundi narin yung espiritu ng kahinhinan. Why? We reflect. The Bible is a mirror. 6. It is a seed. Ito yung malimit natin nagagamit. 1 Peter 1:23. Seed. Malimit ito sa Matthew 13 din. 1 Peter 1:23. Yamang ipinanak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. So, ano ang seed that is sown? Anong purpose yan? To multiply. So, ang Bible po ay itinulad sa binhi na pagka ikaw ay mabuting lupa, sisibol yan. Yan. So, itong Bible na ito na may pinapangaral sa lahat. Kaso may 4 lang na tagapakinig lagi. Okay. Kaya nung sabi ko yung Matthew 13 na pa-assign sa akin, ang discussion doon ay hindi man sa seed, sa soil. Kaya, iniba ko na lang ang aking expound kasi it's about the soil, the 4 types of the soil. Ano yung mga soil na nadatihan ng seed? Tabing daan. Walang nasibol na halaman sa tabing karsada. Bakit? Mayayapakan ng jeep. Tutukay ng manok. Ikalawa, nalaglag sa batuhan. Alam naman natin yung mga kwento po dito. Batuhan, ito yung mga natuwa. Ikababait ang tao doon sa baptist. Shallow. Nung uminit na ang persecution, nawala na. Nang hindi na sasamahan ng barkada, nawala na. Nang hindi na pinapansin ng crush, nawala na. Nang wala ng pera, nawala na. Shallow. Masaya lang, then nawawala. Ikatlo yung dawagan, naabala naman, napuluputan ng mga kaabalahan ng libutan. Pagkukumahog sa mga bagay na pang kasalukuyan. Ang ika-4 na tagapakinig, yung pagpatak ng Bible sa kanyang isip, pumasok sa puso, nagpatakbo ng kanyang buhay. Yun ang mangyari sa atin. Na tayo ay, yung seed of the Bible ay nagmumultiply sa atin. Nangyayari po ba yan sa atin? At nakakatuwa naman kung nangyayari yan sa ating mga buhay. So the Bible is likened to a seed that multiply. Okay? So, number 7. Psalms 119:105. Ito yung laging binabasa ng mga young people, nare-recite. Psalms 119:105.
Ang sabi ng Bible dito, ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. One of the paglalarawan ng Bible sa kanyang sarili, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y, anong ginagawa ng Bible? Ay di yan i-guide. Tayo uuwi mamaya, gabi na. Tukoy niyo po ba ang inyong bahay? May sasakyan kayong dala? I-drive niyo nang walang ilaw. Sabihin niyo ng tukoy na, ako utoy 30 taon na sa Taysan, dito na ako nagkaasawa at nagkaanak. Sige nga, i-drive mo ang sasakyan mo in the midst of the night na walang ilaw, gaano ka man ka-familiar sa lugar, mababangga ka. Hindi pwede sabihin, ako'y matanda na utoy, hindi ko kailangan ng payo ng Bible. Hindi ganun. We still need the light. And the light is the Bible, the Word of God. Mayroon lang illustration dito yung lamp. Ang lamp ay ilaw sa paa at liwanag sa landasan niyo. May dalawang pinapakita doon eh. Ang Bible ay liwanag sa iyong tinutungtungan mismo, yung sitwasyon mo ngayon. Nakalagay yan dyan, to show us the path. Ang Bible, show us the path. Pinakikita ng Bible ang path na lalakaran mo. Bakit siya tinawag na light? Magkaiba yung lamp and light. Ang lamp ay, ang area lang ay yung tinatapatan niya. Pag sabing light, it talks about yung buo mong dinaanan ay puno ng liwanag. So ang Bible, the more you read it, may decision making kang gagawin. Lord, guide me. What's your will? You read the Bible. Another step, Lord, ako'y magpapakasal, ako'y magbi-business, ako'y may tanong, Panginoon, anong sagot mo? Bible. Pag binalikan mo ang buhay mo, hindi lang lamp in your feet, but light to your path. Pag sabing path, di mas mahaba na yon. Pathway. Ibig sabihin, hindi lang ikaw gagabay ng Diyos sa lamp to your feet, yung tinatapatan lang ng paa mo, yung sitwasyon mo ngayon, kundi yung buo mong paglalakbay, yun yung pagkakaiba ng feet and path. Iba pa yung path, daan. So hindi yung tapat mo ng iyong paa, ang gagabayan ka na Diyos, yung sitwasyon mo ngayon, kung ikaw igagalang sa Bible, hindi lang yung sitwasyon mo ngayon, even yung paglalakbay mo pa sa dako roon, gagabayan ka niya. Pero, may paalala lang ang Bible din sa atin, malimit nating naririnig, lean not to your own understanding. Opo, magkakontra talaga ang Bible at ang world today. Kaya ang halaga na lagi tayong babalik sa Bible. Pag ako nagpe-Facebook, nag-YouTube ako, kung papakinggan mo itong mga vlogger na ito, mga influencer na ito, madadala kayo ng pagsasasabi nila na hindi man totoo. Kaya paano mo mareremedyohan ang iyong isip? Balik uli sa standard sa Bible. Anong payo doon? Pag hindi mo gusto ang bata, itapon mo sa bintana. Di ba, may bagong balita? Nanganak ang isang babae, hindi niya gusto yung baby, kapapanganak lang, nandun pa ang umbilical cord ng bata, itinapon sa bintana, patay ang bata. Ay biro lang natin yan yung unang panahon, ang batang maligalig, ihampas sa sahig. Aba, ginagawa nga pala ng mga... Yung iba hindi magkaanak, ito naman ito tinatapon ng bata. Why? Yan na yan, kanilang paniniwala. My body, my right. My body, my choice. Ang gina, this is... I am the captain of my life. Ako ang masusunod sa buhay ko. Pag hindi mo alam ang Bible, wala kang liwanag nito, ay di dala-dala ka ng sinasabi ng mga ito. Pero pag may Biblia ka, you will be guided. Kaya ang ganda po talaga ng Bible. It shows us the path and keep us in the path. Dahil na-testing ko na po mag-drive na walang ilaw. Sa hirap. Napakahirap. Diyan pa kayo na Jezreel doon na walaan, doon sa may kurbada doon. Kakoy, aasan ka rin ang kilo. Saan ka din kilo? Medyo din. Buti lang nung medyo kilong-kilo, saka umilaw. Ang hirap. Alang, itulak-tulak ko yung tricycle. Ganon din eh. Pag bigla nawala ang ilaw, miski alam mo yung daan, timo, nawawala ka, nadidisorient ka eh. Kaya ang Bible, wag lang sa simula mo gamit. Hanggang sa huling sandali ng ating buhay, nawa tayo ginagabayan ng salita ng Diyos. Hindi yung pag tayo nagtatagumpay na, nakakalimutan na natin ang Biblia. Wag. Tayo ay gagawa ng suicide spiritual pagkaganyan. Sabi ng Bible ay, they that hate me love death. So pagka you hate the Word of God, you are loving death.
Hindi mo minamahal ang iyong sarili. Number 8, water. Ang Bible ay tinulad sa tubig. Psalms 199, para huwag na tayong lumayo ng text. 199. May tanong dito. Oh, sorry. Tama. Ang tanong ay, sa paano lilinisin ng isang binata ang kanyang daan? Anong yun? Hindi yung karsadang lilinisin, ha? Yung pamumuhay. Paano aayusin ng isang binata ang kanyang daan? Anong sagot ng Bible? Sa pagdinig doon, ayon sa iyong salita. So, ang Bible ay tinulad sa tubig na naglilinis. Nako, ay sa araw-araw. Sino ito nag-i-internet? Araw-araw. Taas ang kamay na nakakapag-Facebook. Yan. Instagram. X. Ano pa ba ang mga platform? Hindi ko na alam eh. Weibo. Pinterest. Shopee. Timo. Tuloy mo na. Lazada. Alam nyo, araw-araw, ang dami nating naiisip. Paano natin lilinisin ang ating isip? Delete ko na lang. Hindi. Hindi lang yon. Pagka dinilit mo lang yan, at wala kang ipinalit na bago, nadyan pa rin yan. Kaya ang halaga na pagka meron kang tinanggal, meron kang ipapalit. Yun. Pag may inalis ka, dapat hindi maging vacuum. Kasi pagka ang isang bagay ay tinanggalan mo at wala kang inahalili, meron diyang ibang papasok. Remember, nung nasa sa Bible, yung lumayas ang masasamang espiritu, pero nung bumalik, abay malinis ang bahay. Wala nang nakatira. Hoy, friend, may nakita ko doon bahay. Doon ako dati nakatira. Malinis na, pero walang ibang nakatira. Tara, may 7 pang demonyong dinala. Ano ibig sabihin yon? Pagka ikaw ay nalinis na, dapat huwag kang titigil na ikinalilinis pa rin. Ano yung panlinis natin? Salita po ng Diyos. Hindi yung ikaw ay maghapon na sa cellphone at masasama ang iyong pinupuntahan, tapos wala kang basa-basa ng Bible, ang utak mo'y dudumi. Kaya kapag nakita ka ng babae, ang tingin mo'y nakahubad na. Bakit? Ay babad ang mata mo sa malalaswang nakikita mo dyan. Lahat na makita mo, parang gusto ko rin bilhin. Bakit? Ayun, nakikita mo eh. Alam nyo talagang napakatalino ng Facebook. Nakikinig yan sa ating pag-uusap. Sumakit ang aking ngipin. Ito i-observe nyo ito ha. Sumakit ang aking ngipin. At hanggang nasakit pa po ito eh. Nag-uusap kami lagi mag-asawa. Ngipin, masakit ang ngipin. Ngipin, masakit ang ngipin. Hindi ako nagre-research sa Facebook ng tungkol sa ngipin. Alam nyo, isang araw ako nag-check ng aking yung mga ads na nalabas tungkol sa gamot sa sakit ng ngipin. Hindi po yan joke. I-observe nyo. Kayo'y mag-usap na hindi mo i-search sa isang bagay na naka-on ang cellphone na yan. Pinapakinggan niyan. Kung inyong mababasa sa mga permission sa app, di kayo may hihing permission na kaya niyang pakalman ang iyong audio, ang iyong video, ang iyong phone book, ang iyong location, kaya niya. Ibig sabihin, while we are talking, that gadget is listening. Pag-usapan namin ng mag-asawa yung anesthesia. General anesthesia. Hindi ako nagse-search. Abay, pinapadala sa akin yung mga video tungkol sa anesthesia. Ibig sabihin kako, ito yung ito talaga yung kaya nilikha na built-in ang battery, kasi miski patay na siya, buhay siya. Alam niyo po ba yan sa cellphone niya? Alam niyo po miski patayan, buhay yan? Bakit? Tingnan, pag naka-alas 4 ng alarm, naka-off yan nung gabi, ba't nabubuhay ng alas 4? Kung siya'y patay talaga, as in patay. Kaya ang inimbento ngayong cellphone, ang gadget ay built-in ang battery, hindi tulad ng una ng Nokia 3310i, naba niyo yan? Nokia 3210i, tinatanggal mo ang battery, patay talaga yon. Tama? Pag natanggal mo yung battery, wala na yon. Ngayon ay hindi. Miski patay yan, naka-airplane mode yan, nakikinig yan. Kaya, tingnan kung ano yung pag-uusapan niya, nagre-reflect sa Facebook. Ay, kaya pala puro mga Miss Universe na nalabas. Paano yan pinupunta mo lagi? Okay? Nakikinig yan. At tuwan-tuwa yan ang ibibigay ng algorithm sa'yo. May algorithm yan eh. Okay, nakikinig. So, anong kailangan ipanlaban? Water. The Bible. Okay? 9. Psalms 19, 9 to 10.
Second to the last. Ang daming simbol ng Biblia na nakakatulong sa atin. Ito naman yung pampayaman. Gusto niyo bang yumaman? 19. 9 to 10. Paano tayo yayaman na hindi maapektuhan ng gumuguhong ekonomiya? 19, 9 to 10. Ang takot sa Panginoon ay malinis, nananatili magpakailanman. Ang mga kahatulan ng Panginoon ay katotohanan at lubos na matuwid. Tingnan po, verse 10. Mga pinipitang higit kaysa ginto. Oo, higit kaysa maraming dalisay na ginto. Lalong mainam kaysa pulot at pulot, pukyutan. Number 9, na paglalarawan ng Bible. It is symbolized, it is likened, itinulad sa gold and honey. Okay? Sino rito may gold? Huwag na po kayong mahiya. Gold. Ang 1 gramo ng gold, ang 1 gramo ng, yan! Pambihira. 1 gramo ng gold ay 4,000 pesos. Yung magandang gold, 4,000 ang 1 gramo. Kaya pagka yung singsing na binigay mo, gold, mahal yun. Okay, yan ay mahal. Kasi nung ako nagpakasali, kanipis-nipis yung aking ginto, libo din. Ay lalo pagkain, ganyan kabigat yung gold. Gold bar. Naglalakad kayo pag kay may ginto. Delikado ka. Napadaka ka sa Baptist Church, baka mawala yan. Okay. Gold. Isa sa stable na asset ay gold. Isa sa uma-appreciate na asset ay gold. Pagka may gold bar at ako yayabangan mo ng Ducati mo, daig kita. Kasi ang gold pataas ang value, yung Ducati mo, pababa ang value niyan. Bakit itinulad ang Bible sa gold? Kasi ang Bible ay ito yung asset na nag-a-appreciate. Ano nag-a-appreciate? Ayan, alam ng mga negosyante yan, makmak. Yung nabili mong gamit, ibenta mo yan at mas mababa na. Ang gold, bilhin mo. Pataas yan. Ang Bible, pag binasa mo, hindi pa wala ang value niyan. Pag binasa mo yan, lalo mong, ay tama nga ang Bible eh. The more you read it, the more you live it, the more you believe it, sasabihin mo, habang kayo matanda na, alam mo, Apo, tama ang Bible. Lalo mo itong natetreasure na ito talaga ay tunay na pataas ang value. At tulad ng gold, yan ay matibay. Matibay. Hindi yan yun kung ako'y makakalimot na isang bar ng gold, talagang ako'y masaya. Speak of gold, ako'y nagtingin sa Cebuana Luwilier ng isang cube na gold. Nag-chat na ako, gold bar, gold coins. Ay, pambihira. Ako'y binatbat na puro gold. Pati yung mga gold mine, talagang naglalabasan. Talagang ako tinutoksong mag-invest sa gold. Ay, wala naman akong wala pang pambili ng gold. Pero, sa mga mayayaman dito, isang magandang investment ay gold. Huwag lang yung pyrite ang mabibili mo. Baka mabili mo yung akala mo yung gold, yung pala ay tubog laang. Okay? Nung pabigyan ng asin ng kalamansi, inawala na. Tingnan, ang Bible ay gold. Kahit anong daan ng panahon, hindi nagbabago yan. I-acid test mo yan, it is, the Bible remains. Hindi yan pabago-bago. Ang pagbabago nangyayari sa Bible, paganda ng paganda ang value habang tumatagal. Hindi siya pababa. Yung honey, yan ang masarap. Honey. Okay? Bakit itinulad ang Bible sa honey? Alam naman natin, ang kayang tumagal, yan ay paborito ni Winnie the Pooh. Honey. Ang honey, natuklasan ko po, yan ang pagkaing kayang tagalan ka. Ang honey ay ang pagkaing kayang mas maging matanda kaysa sa iyo. Ibig sabihin na, bumili ka ng honey. I-preserve mo yan sa isang magandang jug na sealed. Patay ka na, malasa pa yan. Ang honey, ang may kakayanan na wala ka na, yung honey, kung nasa isang magandang lalagyan, preserve, malinamnam, naroon pa rin yung sustansya niya. Tingnan yung Bible. Patay ka na, it is still the same. Wala na tayo, mananatili pa rin ang bisa nito. Hindi ito nakadepende sa atin. Tayo ang nakadepende dito. Kaya pala ang Bible, like into honey. Yung tibay niya, wala na yung may-ari na nag-preserve.
nadadyan pa rin siya. At gamot ang honey, huwag lang too much. Lalo sa mga diabetic. Lastly, yan. Yung pinakita kanina. It is an anchor. Okay? Anchor. Yan. Sa mga seaman, alam na alam po natin yan. Dati ako nag-iisip, sabi ko, paano natigil ang barko? Yung barko, paano ko natigil yung barko? Eh, sa laki ng barko, gagayang sa dagat sa pier. Ay, bakit hindi? Kagaling nito, yung nahinto. Nung ako'y, sa barko naman pwede ka mag-uli. Di sa puwit ng barko, pupunta ko sa may puwitan ng barko, may makikita ka talaga diyang angkla. Hindi lang malimit ganyan ang shape, minsan yung parang ibinabaon yan sa lupa. Anong purpose ng angkla? Pamigil. Gaano man kalakas ang alon, pag naihulog na ng barko ang kanilang 4 na angkla, kung ilan man yan, parang nakapaltak ang barko. Kikibulang yan talaga pag nalagot yung kadena or nalagot yung lubid. Ano ito niyo po? Bakit ang Bible ay tinulad sa angkla? It secures us. Alam niyo, ang mundo natin insecure. Ano ibig sabihin ng insecure, Brother Henry? Manood ka ng balita. Pag hindi ka naman na-insecure, okay, makapag-asawa pa ng gano'n rin, nagigera na, baka bumalik na ang Panginoon. Nanood ka ng economy, naku, may ASF naman, baka mapisti ang aking mga baboy. May balita na naman, may COVID na naman, na iniimbento ang mga incheck na yan, hindi na lang silang suminghot. Baka kami mag-lockdown na naman. Ano yung ang mundo natin, very insecure. Baka yung aking investment, i-scam ito na naman. Tinya, ito ko yung aking anak, mapag-college ko pa, pag titingin ko siya, ano kayong buhay ng aking anak? Isang araw, ay mundo na beta generation at alpha generation, magulo na to. Pero, anong nagpapakalma sa akin? Ay di Bible din. When you go back to the Bible na alam mo, ang Diyos ay sovereign, hawak niyang lahat, mahal ka niya, it's for my good and for His glory, ikaw ay kakalma. Kailan kakakalma? You go back to the Bible. Why? That's the anchor of your soul. Tanggalin mo yan, dala-dala tayo ng trend, hindi ng truth. Dala tayo ng emotion, dala tayo ng ating passion, hindi tayo nakafix sa biblical conviction. Kaya huwag niyo pong bibitawan ang angkla ng inyong pananampalataya, ang Bible. Kaya sa ating paglalakbay, sabi nga, hope for the fulfillment of God's salvation promises is the anchor of the soul. Yung pag-asa natin na ang pangako ng Diyos sa kanyang salita ay tunay, yun yung nagpapatibay ng ating puso. It keeps believer secure during the time of trouble and turmoil. Marami pang trouble ahead sa ating buhay. Nawa ay lahat tayo ay makarating. Huwag malagot ang ating lubid. Bakit? Matibay ang ating angkla. Ano yung ating angkla? Ito yun. Bible. Pag hindi Biblia ang naging basis ng ating tibay, madali tayong madadala ng kung ano ng mga bagay sa buhay. Kaya po, napakaraming simbol ng Biblia. Madami na para isa-isahin. Nawa ay sa mga bagay pong yan ay kinausap tayo ng Diyos. Ang pinaka-purpose lang nito, lalo nating mahalin ang Bible. Huwag natin itong titingnan na parang isa lang libro na tulad ng mathematics or physics or yung ating mga libro sa school. When you have the Bible, you have the Word of God in your life. At kailangan natin lagi ang Diyos. Tayo po'y manalangin.